Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Us. Sabi lang niya dito, breaking via Sunstar Davao. Attorney Mans Carpio files petition against Subpuena for BP Sara's tax records. The House Committee on Justice has reportedly received a copy of the petition filed by Attorney Manasseh Mans Carpio, spouse of Vice President Sara Duterte, asking the Quezon City Regional Trial Court for the issuance of a 72-hour or 20-day temporary restraining order against the submission of their income tax returns. This follows the panel's subpoena towards the Bureau of Internal Revenue in producing Carpio and Duterte's tax record starting 2007 to 2025 in relation to the impeachment complaints against the Vice President. Ito. So, hindi sa Supreme Court ito ha. Regional Trial Court. Doon dumulog si Attorney Mans Carpio, husband ni BP, para pigilan yung Bureau of Internal Revenue na sinubpuena ng Committee on Justice na isubmit nyo ang mga income tax return ni itong mag-asawang Carpio from 2005 to 2025. Submit. Okay. Isa sa mga grounds the impeachment ni BP Sara is unexplained wealth. Kasi yung theory, theory lang ito ha, walang ebidensya. I think sa fourth impeachment complaint ito nakalagay, yung grounds na unexplained wealth. Sinasabi ni Congressman Ridon, unexplained wealth yan si BP Sara. Dahil noong 2005, 18 million lang ang kanilang net worth. After 16 years, naging 88 million na. Oh, ang laki yung pagtaas. Unexplained wealth. Tanong, nasaan yung ebidensya? Wala. Yan lang pagkakaintindi ko ha. Yung fourth impeachment complaint, diyan nailagay yung reklamo na unexplained wealth. Kaya lang, walang attachment. Hindi maipakita kung papaano lumaki yung net worth ng mag-asawa Duterte, Carpio Duterte, from 18 million to ano. So kung iakyat nila yung impeachment complaint na walang naka-attach na ebidensya, sigurado mababasura sa trial sa Senado, impeachment trial sa Senado dahil walang ebidensya eh. Assumption lang. Generalization na bakit tumaas after 16 years? Paano nyo na-produce? Paano kayo kumita ng 70 million? Ay wala silang ebidensya na unexplained wealth. Kaya ngayon, ito na yung fishing expedition. Nagsusubpwe na sila. Sabi nga ni Congressman Joel Chua na gusto naming solid evidence. Kaya nagproproduce kami, nagdadagdag kami ng additional dokumento para solid yung ebidensya, para pag-akyat sa impeachment court, malakas yung ebidensya namin. Tanong, trabaho ba yon ng Committee on Justice? Na sila yung nagsisilbing fiscal o prosecutor
Wala pa akong, ayun, si attorney Spoke Farulan, isang abogado. Sabi niya, saan ka nakakita ng prosecutor na siya na yung nagpro-produce ng ebidensya in favor para sa complainant? Saan ka nakakita? Ibig sabihin, wala. Ulitin ko na naman, experience ko ito, kaibigan ko, sinampahan ng reklamo sa piskalya way back 2024. So yung complainant, nag-submit, makapal yung kanyang ebidensya. Kung yung folder pa, ganito kakapal. Oh. So yung inakusahan na kaibigan ko, nag-submit ng kanyang counter affidavit, wala siyang inattach na ebidensya. Counter affidavit lang na hindi totoo yan. Ano lang, no evidence whatsoever. Parang si BP Sara din ngayon, na hindi na siya nag-submit ng ebidensya niya sa Committee on Justice. Wala lang. Answer out kutilam lang. So, ang ginawa ng piskal dito sa kaibigan ko, inibiruit niya, kita niya, uy, ang kapal ng ebidensya. Oh, inakyat nila ang kaso sa korte. Kaya lang yung piskal, wala siyang idinagdag. Walang idinagdag. Inakyat lang sa korte. Pagdating sa korte, binasura ka agad dahil yung makapal na ebidensya walang laman o walang bigat, wala. Puros na-acquit yung kaibigan ko sa pamamagitan ng demurrer to evidence. Ano yan? After the presentation of witnesses, evidences ng prosecution, ang abogado ng kaibigan ko, nag-manifest na sa judge. Judge, can I file a demurrer of evidence dahil wala silang ebidensya laban sa aking kliyente. O, inaprubahan man ng judge. Okay, submit your demurrer to evidence. After 2 weeks, yun na, lumabas na. Dismiss ang kaso. Kasi nga, kahit ganyan kakapal yung ebidensya na isinabit ng complainant, walang saysay. Oh, ganyan ang sistema natin. Bakit ngayon itong Committee on Justice sila ang nagpro-produce ng ebidensya in favor sa complainant? Oh, so anong itawag diyan? Justice, Committee on Justice sila o Committee on what? Oh, bahala na kayo. So, good luck sa mga prosecutors na sobrang sipag mag-produce ng ebidensya laban kay BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapag-produce, produce na naman, para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gyero. So, mauna ni ang iyang pag-aatupan. O karon managyod sa pagatop. O natupan na gyud. Salamat to Diyos nga di na kumuulan na sa Ginoo nga
nagtabang sa sin. Kay ngano nga di. Kabalay na ko. O so pila ri ay katuig ang imong balay imong gipulian sa atop nga gaulan na ang imong atop pila na da ito katuig. Isa. Isa na katuig. Sa daan naman gud to nga sin. Sa ako na lang gipamunit. Oo, so karon nakatop na gyud ka. Nakatop na ko. Salamat kaayo sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kaayo.